kabuhayan na dulot ng pag-akay ng likong mga ngaran. Ngunit ngayon ay aming nakilala ang sinuunang Diyos Ama na may tangan ng aral ng kaligtasan na inaasam nating lahat. Kaming mga ex-man natuto ng katwiran na bago at nilinis ang katauhan, naliwanagan at nagkaroon ng kulay pagkat iyong nilingap. Kaming mga ex-man. Kaya't nagagalak ang aming mga puso pagkat hinihang mo at pingisan sa iyo. Sa tunay na iglesia ay nagsama-sama upang maglingkod ng tapat sa iyo, aming Ama. Pagkat ngayon ay aming nakilala ang sinuunang Diyos Ama na may tangan ng aral ng kaligtasan na inaasam nating lahat. Kaming mga ex-man na tutunang katwiran na bago at nilinis ang katauhan, naliwanagan at nagkaroon ng kulay pagkat iyong nilingap. Kaming mga ex-man. The X-Man! Kami mga ex-man. Isang magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga kababayan at sa palagi na nating suki dito sa ating programang The X-Man. Samahan niyo po kaming muli dito sa ating kalating oras ng ating palatuntunan. Samahan niyo kami dito sa ating gagawing pagtalakay, kapatid na Cesar. Opo, Brad Arnel. Ano bang isusunod na natin? Batian o awitan na? Kung may babatiin po si Brad Larry, kung may babatiin Siguro ang hindi ko mapalampas na hindi batiin yung ating mga bagong kaanib na nakawala sa kukunin ng ating pinanggalingan, Brad Cesar. Opo naman. Ilan sila, Brad Larry? 18 po, awa ng Diyos yun. Welcome Ay, po. salamat sa Diyos, Salamat kapatid sa na Diyos, Lydia. opo. 18 kaluluwa na dati nating kasama sa iglesia, naliwanagan dahil sa pakikinig kay Brother Eli. Sa awa ng Diyos, kasama natin sila ngayon. Saka, Brad Arnel, malugod natin silang inaanyayahan na sumama kayo dito sa amin, sa X-Man, kung gusto ninyong magsalita. Sumama sa amin dito. Welcome po kayo rito at lahat po ng mga dating kaanib dyan na gustong sumama sa aming programa. Welcome. Kasama po kayo lahat dito. At yun, Brad Cesar, ay mas natin, umabot 1,070 dito lang sa Apalit yun. Napakarami, Brad Arnel. Ibig pala sabihin, kapatid na Lydia, 1,070 dito lang po yun sa Apalit. Ano yun? Isang biyernes lang po yun ang Isang biyernes bautismo. lang yun. Doon yung 18 yung mga X-Man. Kasama po doon. Kaya nga nakakatuwa, in-interview nga po siya ni kapatid na Roland Ocampo. Nakita natin, meron tayong mga kababayan, mga Aita. Yan yung ating mga ninuno, yung lahi na yan. Yan yung pinaka-katutubo rito sa Pilipinas. Awa ng Diyos, hindi naging hadlang. Yung sila nasa kabundukan or nasa liblib na lugar para marating ng pangangaral ni kapatid na Soriano. At ang nakakatuwa doon, Brad Arnel, bukod sa hindi na sila pinabayaan ng ating mga ngaral na si Brad Eli tungkol sa spiritual na bagay, talagang pinasadya sila doon, pinaaralan at ngayon nakatanggap ng bautismo. At ang pangalawa po doon ay inalalayan din sila kung paano sila mamuhay at binigyan sila ng kabuhayan para maitawid yung kanilang pamumuhay sa araw-araw. Para patunayan, kapatid na Judy, para patunayan po sa ating pagsasama-sama na hindi ang hanap ni kapatid na Soriano sa atin at sa mga naaanib, yung kanila ang katunayan, yun
halos wala rin nga sila, mahihirap lang din sila. Mga katutubo nga, namumuhay sila doon sa liblib. Pero awa ng Diyos, kinaawaan ng Diyos, kasama na nga natin. At hindi sila pinababayaan ni Brother Eli at ni kapatid na Daniel. Eh, si Lydia, yung isang ex-man na matanda na babae, anong ginawa ni Brother Eli doon? Ay, aba, opo, kinupukot dito sa atin sa orphanage. Eh, doon pag ganun, hindi pwede yung ganun, Prinsesa. At saka ang kwento niya, naglalabada siya doon sa mga tigaron, sa ibang sa kaibayo natin. Hindi siya nasusweldohan, hindi siya pero pagdating dito, hindi niya naman ini-expect yun eh. Hindi naman siya umanib dito dahil sa alam niyang tutulungan siya, di ba? Noon lamang panahon na yun, nung narinig ni Brother Eli yung pagsasalita niya, Pinatawag siya ni Brother Eli. pinatawag siya at talagang tinulungan siya. Wala yung, hindi planted, di ba? Talagang pusa. Pag nakita ni Brother Eli yung sitwasyon ng isang kapatid, hindi talaga pinababayaan. Cesar, yan naman po sa awa ng Diyos na katulad ako, Brother Arnel, 6 na taon na rin ako rito. Yan ang isang nakita natin sina Brother Eli, Brother Daniel, in all aspects, material, spiritual, lahat ibinibigay sa atin sa awa tulong ng Diyos. Katulad sa tayo, karamihan sa atin, nandito tayo sa loob ng compound, di po ba? Halos lahat ng kailangan natin, ipinoprovide nila para tayo makaraos. At hindi lang sa atin, kapatid na Ladi, hindi lang sa atin, maging sa hindi nating kapananampalataya, para maganap yung sinasabi po sa Aklat ng Galacia, basahin po natin, sa 6 at 10, ito po ang ating matutunghayan. Basahin po natin. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya, kapatid na Ladi. Meron pa po akong naalala tungkol doon sa mga aborigines na napahanap sa atin. Nakakaaliw ng puso naman na talaga namang biro mong nakikinig pala doon sa istasyon ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. At meron pagkakataong lumipat sa pakikinig kay Brother Eli. Ayun na naging dahilan kung bakit sila natawag sa bahang ito. At ikinumpara nila, Brad Ladi, kung ano yung narinig nila doon sa dating pinanggalingan natin relihiyon at yung sinasabi at pinapangaral ni Brad Eli. At pinatutunayan nila, yung sinasabi doon sa kabila ay punong-puno ng kasinungalingan at ang nagsasabi talaga ng katotohanan. Yung ating programa, yung kung ang dating daan, o itanong mo kay Soriano. Kaya nga dyan sila takot na takot, Brad Ladi, na makapakinig ang isang miyembro ng doon sa pinanggalingan natin. Opo. Na oras kasi na mapakinggan nila talaga si Brad Eli at yung isang kaanib na yun ay nagsusuri at naghahanap ng katotohanan, ay walang sablay po yun. Sigurado po yun buong pananampalataya niyang paniniwalaan kung katotohanan lang talaga ang kanyang hinahanap. Pero nakakatuwa pa doon, kapatid na Judy. Ang pagkakakilala ko talaga sa mga aborigines natin, wala silang nalalaman, hindi sila marunong magsalita. Pero nung sila ini-interview dito noong kahapon sa ating pasalamat, nagsasalita sila sa puso nila na talagang dito lang sila nakatagpo ng katotohanan itinuturo sa pamamagitan ni Brad Eli. Opo naman. Ayan. At kapatid na Cesar, siguro mas maganda, umawit na po tayo ngayon. Yan. Yung awitin natin, yung para sa kanila. Opo. Para doon sa mga mahal naman natin sila lahat yung mga nandoon At kahit na iniiwasan nila na mapag-usapan yung relihiyon, di ba? Pagkausap natin sila, itong awit na ito, para sa inyo talaga ito. Kapatid na Cesar, gusto kong samantalhin ng pagkakataon. Yung kasing pisang ko nakikinig o palihim na nanonood sa atin. Itong awiting ito kuya, inihahandog ko sa iyo. Sana Ganda makarating sa iyo yung mensahe na gusto naming ipaabot sa inyo na mahal namin kayo. yun.